What's up? What's up? Good morning, good afternoon, and good evening mga Gaginatics. Yun. Mm-hmm. Magaginatics. Alam niyo na. Alam niyo na ha. Ano bang alam nila? I-follow nyo na kami dyan. Sa Mm-hmm. Spotify. Tapos Tama. mag-subscribe na rin kayo sa YouTube. Diba? Naganood, hindi mag-follow, hindi Oo. mag-subscribe. Pero, siyempre, bago tayo mag-ano sa ating episode na ito, basahin muna natin yung mga comment. Yan. Kalimutan Ah, natin kasi last week doon sa episode natin kasi yung letter episode na yon eh. Kaya, ano tayo ngayon? Magbabasa tayo. mm Hold on. Paano ba magbasa? Ako na. Wait lang ha. Ikaw din, wag ka kasing maano eh. Sabi ni Tin, sa Mm. episode, Gagi episode number 27 natin, yung Gagi Simbang Gabi. Sabi Oo. niya, Gagi, nakakalimutan ko na mag-comment dito. Haha, medyo nalito ako kung nasa Gagi podcast ba ako o nasa PMP. Tin, Tin, please. Ito yung mga panahon na ano kasi si Tin sobrang busy. Oo. Nakakalimutan na niya na nakikinig siya daw pero hindi siya kasi Mm. makapag-comment parang ganon. Saka Yun. understandable naman na ma-confuse kasi di ba guest natin nun sila ano? Yun, oo nga pala. Guest Sila natin Kwan. si... Hit the Kwan! Ay hindi, Simbang Gabi. Wala. Ayo, kasama si Kwan Oh, nun. simbaga, Saka kasama natin sila noon. si Kwan saka si Tito Phil. Tito Phil. Yun, shoutout sa kanilang dalawa ulit. And then, sa Gagi episode number 30, Gagi Spotify Rap 2025 at Game Plan 2026, sabi ni Tin ulit, medyo nagulat ako na wala yung PMP sa common podcast na pinapakinggan ng listeners nyo. Since ilan sa mga madalas mag-comment dito ay listeners din nila. More power mga Gagi. Oo nga. Ewan, ibig sabihin, yung mga listeners namin ay bago. Bago talaga. Parang ganun. Kung hindi naging top 5 nila yung um, PMP. Parang ganun. Mm-mm. Or hindi connected. Yun. Pero okay lang yan, Tin. Ganyan talaga. May iba't bang taste yung mga tao. Yung sa yung mga ex-con nga natin dyan at mga criminal dyan sa PMP. Hindi naman ako pinapalo eh. Nagreklamo ba ako? Hindi naman Next, sa Gagi episode number 31 na Gagi ang mga Oragon ng stand-up comedy, Comedy Oragon at Comedy Albay Special. Sabi ni Kwan ay, nice episode. Sana makadayo sa Bicol para mag-set. Please. Mm-mm. Sa Comedy Oragon saka Comedy Albay. Ano nyo naman? Ano nyo naman to? Yayain nyo naman si Kwan na Oo. mag-set sa inyo, di ba? Sumakit tiyan ko kakatawa sa mga sinasabi nun ni Kwan nung ano natin, Di kasama ba? natin siya nung Simbang Christmas Gabi. special. Oo. Mm. Simbang Gabi episode. Ganun talaga si Kwan. Natawang-tawa ko. Grabe ang humor ni Kwan. Kahit hindi magsulat, talagang nakakatawa. Mm. Kaya nga lagi ako nakikinig ng podcast nila eh. Kasi lahat silang tatlo, grabe. Nakakatawa Comedian talaga ba? sila. Mhm. So, yun nga. Nananawagan po ako sa Comedy Oragon or Comedy Albay. Invite nyo si Juan na perform ng kanyang set, 'di ba? Maganda to, Yan. magandang ni Juan. Kaso lang si Juan kasi kailangan niya ng malaking screen. Kasi si Juan ang stand up niya is kailangan may visual, parang ganun. Mm. May visual dapat yung niya, set niya, parang ganun. Pero nakita ko na yung performance ni Juan sa Cellar ng The Cool Mm. Pals. Maganda yung niya, magandang niya. Magandang performance niya. Magaling to si Kuan. Malayo pang mararating nito. Kaya habang nakakausap pa natin si Kuan,
Mm. ay lubos-lubusin na natin dahil pag sumikat Habang hindi si pa Kwan, habang hindi pa baka, nangi-snub. Joke. baka hindi pa tayo makilala nito na sabihin niya, sino ba itong Gagi Podcast na ito, 'di ba? Mm. Huyo po, magano. Mga hoyo kayo. Sabi ni Jomar Estuesta, yun, hindi na ako nagkamali, Estuesta, 'di ba? Yeah, first time. Yan, sa Gagi episode number 32 na Gagi Pag-asa, Fit, Jobs and Ken. Sabi niya, first, welcome back Toshi. Kailan kayo magkakaroon ng Friday episode tulad ng PMP? Hehehe. Mali, di pwede kami doon. Kasi yung nila, Friday episode nila, Toshi, is ang segment nila ay yung parang letter episode siya. Parang ganun din. Na ang tawag is Secret Confession. Parang ganon. So, yung sa kanila is more on alam na. Okay. Which is, pwede kami noon. Family friendly ba kami dito? Oo. Jomar Estuesta, hindi kami ganon. Hindi namin kaya yon. Hindi kami ganong kataas para gawin yung episode. And then, last one, sa same episode, Gagi episode number 32, sabi ni Tin, ngayon lang ako nanood ng video kasi wala ako kasama kumain ngayon sa kantin. Okay. Ang ganda pala ng music video sa intro, lalo na dun sa part na sinasabi yung Gagi Podcast. Nice one mga Gagi. Ngayon mo lang na-appreciate yung So, intro ibig sabihin, namin. yung mga dating episode na meron nun, ini-skip mo. Hindi na nga, ibig sabihin niya doon. Ngayon lang siya nanood ng video. Parang, laki kasi siyang nakasapak lang sa tenga. Parang ganito lang. Okay. Nakikinig lang. Haba kasi nagbawal kasi siya gumamit ng cellphone sa work niya. So, ang ginagawa niya, sinasalpakan niya lang ng yung para makinig ng Spotify, parang ganun. Yun. Thank you, Tin, sa sana si Tito Phil naman mag-comment din paminsan-minsan, no? Yun. So, mga Ginatics, ang topic namin na pag-uusapan, this is gonna be a versus episode. Yan. At ang title ay Gagi Online Validation versus Self-Validation. At pag-uusapan natin yan after this intro. Ang mga kwento at opinion sa podcast na ito ay base sa personal na karanasan, rate at kapiliwan ng host. Hindi ito expert advice, legal guidance o sermon ng buhay. Kung may tinamaan, edi sorry, pero baka kailangan mo itong marinig. Kung hindi ng utak, wag mong puso. Listen responsibly, Gagi ka rin eh. Halika at sumama, kasama ang tropa, sige na tara. Usapang totoo, walang halong bola. Sa love, sa life, pati sa gulo ng kalsada, dito ang sabaw nagiging kwela. Tawanan lang kahit medyo wala sa ayos. Ay, Gagi Podcast, sama ka sa saya. Tara, sa bawat usap na Gagi Podcast, sa bawat usapan may halong tawanan. Gagi Podcast, dito kulitan. Gagi Podcast, may kabuluhan. Kasama sina Lino sa Toshi, solid ang kwentuhan. Gagi Podcast, Gagi Podcast, Gagi Podcast, smile before you play. Gagi Podcast. Welcome to Gagi Podcast with your host, Linus. And Toshi. Ayan. So, mga Ginatics, tignan natin kung, wag naman natin masyadong seryosoin yung topic na to. Pero, tingnan natin kung maililihis natin tong topic sa pagiging pagiging serious. Sana hindi masyadong seryoso, di ba? Tingnan natin. Yan. So, online validation versus self-validation.
validation. Di ba? So, i-define natin yung online validation. Yan yung sa online validation, dyan mo makita yung likes, views, comments, followers. Yep. And then sa self-validation naman, yun yung tahimik na proud ka kahit walang naka-online. Yeah. Yan. Kumbaga, Kailangan, you do not care what other people think. Basta Yup. para sa'yo, goods ka. yan. Yung parang ano to, yun. Yun lang nga. Sabihin mo. Matagal. Yun na nga. Yung ano yun eh. Ikakat ko na lang yun ay... So, may ano ko dito sa'yo, Toshi. May post ka na bang dinilit dahil walang engagement? Wala pa naman so far. Pero nagkaroon ako ng post na dinelete ko dahil yung may isang Facebook friend ako na nag-react na in a way na hindi ko nagustuhan. Ako, may ano ako dyan, may personal na story ako dyan sa mga ganyan. Hindi naman sa walang engagement. Talagang may ganyan din ako. Katulad doon ako sa sa naging common ni na parang katulad kay Toshi. Alam mo yung dati, yung spinner ba yun? Yung fidget spinner. Yan, fidget spinner. Mm. So, ang nangyari nun, di ko ito makakalimutan eh. Nag-post ako ng fidget spinner. Nag-post lang ako Toshi. Oo. Ang caption ko lang yata nun ay fidget spinner. Parang ganun. Or Oo. parang ang sinabi ko lang yata, pampatanggal ng stress. Yun, parang ganun. May kakilala ko na ka-work na hindi ko ka-workmate. Company mate na lang. Di ba? Sabihin na natin. Company mate. Nasa company pa ako ng ganun. Is nag-comment siya na, Sir, sabi niya, Sir, wag ka pong gagamit niyan kasi nakakasama po yan. Sabi ko, anong nakakasama? Na, ang gusto niyong i-point na dahil daw plastic yun, tapos baka chemicals, ganyan-ganyan or something. Siguro nanood to ng TikTok, parang ganun ba? Yung, Oo. kung ano-ano na lang sinabi. Sabi ko, ano ba to? Ay, wala pang TikTok nung time na yun, sorry. Oo. So, sabi ko, ano ba to? Kung ano, nag-post lang ako. Hindi naman ako nag-promote. Di ba? Kaya nga. Nawala ka, Toshi. Nag-i-stop ba yung stop yung camera mo? Ayan. Yun, okay ka na. Nag-stuck ka eh. Hindi, lang to. No, nag-stuck ka. Yun nga, balik tayo. Yung comment section, parang naging convo section. Oo, Kasi- doon na kayo nag-usap-usap. Oo, sabi ko, nainis ako kasi parang pinakialaman na niya ako. Na ang gusto ko lang naman is ipakita na may fidget spinner ako. Parang ganun lang. Oh. Ang ginawa ko is dinilit ko na lang. Kasi parang feel ko papunta na sa tension yung usapan. Kaya dinilit ko na lang para wala nang pagdiskusyonan pa, 'di ba? Yun. Kasi yung nakilala ko yun, nakilala ko lang naman siya dahil nga sa company na nag-training kami noon sa Manila at siya'y taga Visayas. So, parang ganon. Kaya ako siya nakilala ngayon, parang ganon. Pero pa rin, hindi naman ako galit sa kanya. Shout out Tingnan mo, sa iyo, sir. kakilala ka lang pala, tapos husgahan mo ang pinsan ko, ikaw talagang Bisaya ka. Hindi naman namin husgahan yung pagbukas mo sa saging. Oy, wag! Tangina, ang liin nung sinabi niya na, Bisaya.
Inaway na. Okay sana yun eh. Kaso, ang liin ng Bisaya ka. Hindi naman kami maghahusga sa mga ginagawa nyo sa puno ng saging. Yun. At dahil dyan, ibiblip ko yung word na yun. Yan. Tama. Okay lang yung puno ng saging, hindi ko yun ibiblip. Pero yung word na yun, kailangan ko i-blip. Mm. Baka mabawasan ang engagement ba? So, bumo tayo. Tawa ko lang. May time ba na, Toshi, na nag-post ka para magpapansin dahil, hindi dahil masaya ka? Ay, ano, hindi. Aminin. Hindi. Kasi kung mapapansin mo naman, 'di ba, ko sa mga social media ko, Mhm. I rarely post. When I do, puro lang 'yan it's either something na may post about a celebration, kumbaga Mhm. Yeah. National Artist Month, ganun lang. Mhm. And siguro may mga yung iba pag may dun sa nag-share lang ako ng mga live ng mga kakilala ko to support their business. Yun lang naman. Yun. Ako, syempre, ako kasi iba kami ni Toshi. Kung hindi siya masyadong ma-post ako na tao. Kasi nga, I'm into, gusto ko nga dati, yun nga, yun wala, dati, yun nga, gusto ko maging parang maging Artista. post ng mga, hindi naman artista, grabe na yun, Pero, gusto ko yung yun nga, gumagawa ng reels, di ba, TikTok, ganun lang naman, kasi nga, para magpapansin, and dahil masaya din, di ba? Oo. Parang ganun, parang, sinashare ko lang naman kung ano yung talent ko. Parang ganun. Wala man ata masama dun. Oo, wala namang pakialam kung may engagement man yan o wala eh. Ang gusto ko lang is, kasi, katulad ng sinasabi natin noon pa, para sa akin, ang social media para sa akin is memories. Kasi pag tumanda na ako, masasabi ko na, ay nung dati, nagagawa ko pa to, ngayon hindi na. Parang ganun, di ba? Saka ang maganda kasi sa social media, since it's the internet, forever yun nandoon compiled kumbaga. Tapos may kasama ding date. So, kapag Yep. dumating ka talaga sa point na natanda na tayo, mayroon kang bagay na pwedeng halongkatin or balikan, no? Para Oo. mag-reminisce ng mga memories. Di tulad ng mga physical na photo album. Mga photo Yan. album ngayon, pag mga ganyan, mga sabihin na natin after 10 years, pasensya na Wala. tayo sa kulay ng picture na. Actually, Toshi, speaking of photo album, ngayon dito sa US, yung iba hindi na nagpo-photo album. Meron silang, high-tech na ngayon yung may parang frame. Tapos, yun pala, hindi siya frame, basta frame lang. LCD siya, na every time, yung photo na yun, magpapalit ng ibang another Parang photo. may slideshow siyang Oo. Pero parang okay. frame style lang siya. Parang inano siya, parang tawag dito, prenogram. Na, kunyari ito, ang kaya lang ilagay dito na is 10 pictures. Tapos yung 10 pictures na yun, ulit-ulit na lang yun. Parang ganun ang ang ganda nga eh. Meron na ba niyan sa Pinas? Yung mga ganun? Wala pa. Malabo pang magkaganyan dito. Basta, na Or kung meron man sa Maynila. Oo. Kasi ano lang yun, Toshi. Pasensya na, pero nag-work kasi ako dati sa isang private event. Sa isang, syempre, pag private event, mayaman yung bahay. Pag private event, sa bahay yan ginaganap. So, natural yan pag private. ang ganda, ang laki ng bahay. Ang ganda ng garden nila. Tas yung, dun ko nakita yun nga, yung frame na yun. Sabi ko, wow, ang ganda. Sana all magkaganon din ako, diba? Kaya so, pinoprogram siya for sure. Tapos, paulit-ulit lang. Parang ganun. Or in random order. Ganun. Yun. So, ano mas masakit, Toshi?
walang likes or may likes pero pakiramdam mo fake ka? Mas gusto ko pa din yung ano, yung walang likes. Para Mhm. sa akin Kasi kung sa social media ka magpo-post, it's your wall, it's your profile. Mhm. Para sa akin you can post whatever you want. So, Mhm. it doesn't matter what kung anong ginagawa ng ibang tao sa mga pinopost mo. Ano naman kung hindi nila i-like, 'di ba? Mhm. Kasi Tama. para sa akin, sinishare ko lang 'yun. So, anong anong say ng ibang tao dun? Para sa Tama, akin 'yun tama. eh. Ako naman kasi, Toshi, ano, okay lang din na walang likes. Ang pinaka-importante din is yung asawa ko nagla-like. Dahil yon ang ibig sabihin nun, na-check niya na nag-post ako. Yan. Kasi, ginatics, siguro itong yung may likes pero pakiramdam mo fake ka. Ano Mm. kasi yan eh, depende kung content creator ka talaga, fake it till you make it. Parang ganun kasi Mm. yan eh. Kasi content creator ka eh. Kaya yun, kailangan mong gawin yun. Pero kung normal na tao ka lang, you don't need likes. Hindi kasi Oh. basihan naman yung na porket marami kang likes is ano, um, sikat ka na or ganun, di ba? Minsan, marami kang likes kasi nga, sa ano mo yun? Sa, tawag dito? Sa tao mo yun, sa paligid mo, di ba? Parang ganun. Oo. May mga friend, kung may friend ka talaga mga supportive, di susuportahan ka nila. Pero, Mm. meron naman kasi talaga mga friends na hindi nagla-like. Pero nakita nila. Parang ganun. Which is okay lang din naman, di ba? Mas maganda pa tuloy na nakita ng friends mo yung post mo. Tapos sa personal ka nila sinabihan Mhm. na, "Uy, nakita Yun. ko yung post mo, ganito, ganyan." At least Mhm. doon na alam mo na genuine, totoo yung reaction. Oo. Yun. Meron nga dyan, nag-post ako ng may kandila, nag-like. Bakit ka magla-like? Ikandila iyon. Alam mo na ang ibig sabihin nun eh. Tapos i-like mo lang. Pwede heart na lang o ano? O kaya yung O care react, pwede naman yun eh. iyon. Or gusto mo mag-cry-cry, mag-cry-cry ka dyan. Mhm. Pero wag naman yung like, kandila iyon. Yung para bang pinapalabas mo, nag-agree ka dun sa nangyari. Yan. Kung ibig sabihin nun, dalawa lang yan eh. Talagang sinadya mo na like o hindi ka marunong mag-long press. Mm. Basta lang pinindot, sige na, okay na yan. Hindi ka marunong magpalit ng reaction ba? So, ano tayo? Usapang comparison tayo sa social media naman. So, sino Mm. madalas mong i-compare ang sarili mo online? Well, kung sa sa sarili ko lang ko isa. Hindi Mhm. ako hindi kasi ako mahilig pag sa online talaga, hindi ako mahilig mag-compare sa sarili ko. Mhm. Yan. Kasi alam ko naman ang identity ko online and eh, wala naman akong dapat patunayan sa ibang tao online. Mhm. Ako hindi naman yung i-compare, Mm. pero yung word na sana. Mm. Sana ganito ko. Kasi nga, unad ng sinabi ko, content creator din. Nagko-content create, nag-ano din ako ng content, gumagawa din naman ng content. Minsan naisip ko na, ay, bakit yung video mo pinaghandaan mo pero less engagement, samantalang yung iba kung ano-ano na lang nakatarantaduhan yung pinost,
tangina yun pa yung mas maano, 'di ba? Mas maraming Mm. mas maraming engagement. Ewan, mahirap talagang algorithm ng ano, ng social media, 'di ba? Oo. Kahit mapasaan man Super. 'yan. 'Yan. Kasi yun, ikaw ba Toshi, may friend ka ba na nakapag-question ng worth mo? Like, Oo. Once, may nangyari din sa akin once noon nung talagang ano pa ako, madaling masway ang emotions ko sa aha. reaction ng ibang tao sa mga post ko. Nung Ah, siguro nangyari yun sa akin nung junior high school. One time nun nag-post ako ng something na seryoso na post. mhm. Tapos ikaw ba naman reactan ka ng haha-react na parang naka-insulto? Pero alam mong gago siya or ganun, pagagi siya. Alam kong ano kasi talagang ay ano siya pagka sabihin nating may parang siyang Pagkapapansin. superiority complex yung pagkakupal ba. Ah, oo. Meron kasing mga ano din. May mga kaibigan kasi rin tayo na ano, na minsan na nga lang minsan na nga lang mag-like ng ano mo, lalagyan ka pa ng angry reaction. Ayun talaga. Pero yung post mo, wala namang ka-angry-angry. No. Yung nagtitrip lang. Ano gusto mo palabasin? Galit ka sa akin? Tangina. Natatawa ko dyan. Yung ang ganda-ganda na ng post mo. Wala namang nakakasama doon. Nakakatawa nga. Bakit mag-angry react? Tangina. Natatawa ko sa mga ganun. Tapos, sa tingin mo, Toshi, anong mas mabigat? Yung, sa ano ka? Yung, alin mas mabigat? Yung word na ang galing nila? O yung ang layo ko pa? Mas mabigat yung word na ang layo ko pa. Bakit? Para sa akin kasi pag gano'n na sinabi mo na ang layo ko pa, mayroon siyang hint ng siguro doubt sa sarili kasi syempre mag-iisip ka na nakita mo, grabe tong taong to. Malayo na yung naabot na na yung edad ganyan pa lang samantala ako ganito na yung edad tapos ganito pa lang yung naabot ko. Mhm. Tama. Hindi pa sunod-sunod talaga yan na sa utak mo tapos it would lead to something deeper, Mhm. kumbaga. Katulad yan ng ano Toshi. I-add ko lang muna parang gusto ko kasing sumagot ng ang galing nila. Pero Mm. dito muna ako sa ang layo ko pa. Additional ko lang sa sinabi mo. Parang ganito yung gaginatics. Kinukumpara mo kasi yung sarili mo sa kanila. Parang, Mm. kunyari, porket nauna silang nagkaroon ng kotse, parang naano ka na, ay shit, ang layo ko pa. Di ko pa yun Mm. kaya. Which is hindi healthy, 'di ba? Yep. Kasi Kasi, you're setting standards sa sarili mo na yan. mahirap maano. Pag jealousy, baka maano ka niya ng jealousy. Mm. Di ba? Ang I-clarify jealous. ko lang din mga gaginatics. Hindi masamang mag-set ka ng ng expectation or bar sa sarili mo. Tama. Pero may healthy way of having expectations at may unhealthy way. Pero Mm. kung driven yung expectations mo sa pag-inggit mo sa isang tao, masama na yun. Mhm. Tama. At kung ano naman, kung ikaw naman ay masyado nang nasasaktan sa post niya, ano na, hayaan mo na, unfollow ka na lang or what. Kasi kung masyado ka nang naapektuhan, wag na, 'di ba? Mm. Hanap ka na lang ibang mag-ano sa iyo, yung parang ibang magbibigay sa iyo ng inspiration, 'di ba? Oo. Kung talagang sawa ka na talaga,
Edi, mag-detox ka, gayahin mo yung katrupa ko. Pag sawa na, i-delete yung Facebook. Speaking of delete ang Facebook, parang pangit naman. No, like, you Kasi chose avoidance. hindi naman, okay din. Pero para sa akin, ginawa ko kasi, di ba, nag-delete ako ng Facebook. Ang pinanghinayangan ko, wala akong ma-compare kung merong yung 2016 versus 2026. Kasi nga na-delete ko na, paano ko magagawa yun? Hindi, yun yung ano ko, yung nakakatawa doon kasi, sabi ko, ang dami kong pinanghinayangan, maraming pictures yung nawala, memories na nawala. Siguro if ever na, pag nainis ka na, huwag ka na mag-delete. Deactivate mo lang. Kasi, kung gusto mo nang bumalik, pag ready ka na ulit na bumalik, ano mo lang, reactivate mo lang. Parang ganun. Hindi naman mawawala ang Facebook. Andiyan pa din yan. Internet is Oo. always there. Yun nga, as in, grabe yung pinanghinayangan ko nung nag-delete ako. Kasi, nawala lahat ng memories. Wala tuloy akong, parang pag nagsalita tuloy ako, parang wala na akong credibility ba? Oo. Kasi wala na akong patunay. Back to zero. Back to zero na, di ba? So, Hay, boring. Ano kaya pwede pakinggan ngayon? di ano pa nga ba? Podcast. Alam mo ba, naiisip ko, B1? Alam ko, naisip mo, B2. Hindi yun eh. Ay, sorry. Doon tayo sa podcast na may kulitan pero may kabuluhan. Ayun, nadali mo, batang-bata. Gagi Podcast. Kasama sina Chris, Linus at Toshi. May bagong episode. Every week sa Spotify at YouTube. Quiz, pengi pang Spotify. Sa tayo? Sa may validation addiction check tayo. Anong sign na anong sa tingin mo ang sign, Toshi, na addicted ka na sa validation? Kapag hindi ka na makagawa ng decision para sa sarili mo, na hindi ka humihingi ng tawag dito, parang approval sa ibang tao. Mhm. Kasi 'di ba dapat ang mga actions na ginagawa mo bilang tao is gagawin mo para sa sarili mo bilang responsableng tao para sa sarili mo. Gagawin mo yung mga actions na yun para sa sarili mo, para sa ikabubuti mo. Hindi yung gagawa ka ng isang action para lang purihin ka ng ibang tao. Kasi hindi naman hindi yun healthy at hindi din naman magandang yun, gawain. Mhm. Hindi yung kunyari ito yung sinasabing kung biglang mawala ka sa social media mo today, sino ka? Hindi naman kasi pag siguro ang sign na addicted ka na sa sa validation is yung nainis ka na dahil wala na nagla-like sa pictures mo. Hindi, may mga taong ganyan di ba? Oo. Na lalo na kung content creator ka, tapos lahat ng wala man lang nag-like sa post mo, wala man lang nanood. Yun, kasi maiinis ka, tapos gagawin mo, magagalit ka sa kanila. Oo. Yun, Like, sobra-sobra. revolving around approval ng ibang tao na yung Yup. mo. Yep. Yung ganun buhay mo. Oo. So, Toshi, kapag walang nag-reply sa story mo, anong unang pumapasok sa isip mo? Wala lang. Pag walang mag-reply, edi okay. Pero, ang ko lang, sinishare ko yung experience ko, kung ano yung nafe-feel ko sa araw na yun. Yep. Ako naman, hindi naman kailangan replyan ang story. Ang replyan mo yung post. O replyan mo yung post.
Mag-react ka Ma- lang sa story, wag ka mag-reply. Wala akong pakialam kung may react yan o may reply yan. Ang importante dyan ay ina-share ko yung story. Kasi yon Mm. hindi mo na yun makikita ulit. Isang araw lang yun, 24 hours, Oo. tas mawala na. Yan. Kesa naman, kung talagang gusto mong may mag-reply or mag-comment sa'yo, post mo Mm-mm. sa wall mo mismo, hindi yung mag-iisa story mo. Kaya nga story, ibig sabihin, pang one day lang yan eh. One day millionaire lang yan. Yun. So, ano naman tayo? So, tapos na tayo sa ano to? Online validation to eh. So, tapos na tayo dyan. Doon naman tayo sa self-validation na tinatawag. Kailan mo huling ginawa ang isang bagay na walang nakaalam? Nung very late last year, nakalimutan ko, November na ata yun. Mhm. Nanonumbalik ako sa pag gym, pero hindi ko shinare, hindi ko pinost. Basta lang talaga, para matulungan ko yung sarili ko. Oo. Yun. Ako naman, um, yun nga. Dito naman kasi, marami nang nangyaring ganyan. Pero, meron talagang mga bagay na hindi mo kailangan i-share. Mm. Kasi, di naman talaga kailangan i-share. Mm. Siguro kasi para sa akin, ang magandang i-share is, hindi yung hindi yung path, ano ba yun? Parang, hindi magandang i-share kung ano yung nagagawin mo siya. Ang magandang i-share yung progress na at yung result. 'Di ba? Yun ang magandang mang i-share kasi. Na hindi mo kailangan ipaalam sa iba. Kunyari ito, gagawin natin. Nung pumunta ako ng US, konti lang yung nakakaalam. Parang ganun. Nalaman na lang lahat ng kakilala ko nung nag-post na ako ng passport at ticket. Parang ganon. Parang doon na nalaman ng lahat na paalis na ako. Pero dati, walang nakakaalam na yun na may tinatahak akong ganon. Parang hindi mo naman kasi kailangan, di ba? Hindi mo naman kailangan na, uy, I'm here at DFA. Oo. I'm here at Consul. I'm American US Embassy. Hindi naman kailangan ng ganon, di ba? Maliban na lang kung influencer ka talaga, content creator. Yun Mhm. talaga, alam mong may mag-aabang ng mga followers mo Tama. or fans mo. No, kung normal na tao lang tayo, yung yung important na mga tao lang yung kailangan nating sabihan, di ba? Tapos, ano yung achievement mo na walang photo, walang post? Ano yung mga achievement mo na hindi ka nagpicture, na hindi ka nagpost? Natuto akong magbilikseta. Wow. Magbisikleta. Yung nung una talaga, kasi 'di ba, natuto ako na talaga, na magbike. Mhm. Sobrang late na. Yung mga kaklase ko nun, grade 6 pa lang, mga elementary pa lang, ang gagaling na. Ako natuto ako nun, pag-graduate na akong elementary. Ah. So, oo nga no, ang hirap pa ganun. Ako, ano bang achievement ko na walang photo? Di ko alam eh. Lahat kasi may photo eh, kasi kailangan kailangan nga ng memories. Kaya ganon. Ilagay sa photo album ba? Yun. Kailangan talaga. Kasi wala akong natatandaan na na achievement na Siguro mga small achievements, 'di ba? Oo. Mga ganun.
Okay lang yung mga ganun. Hindi kailangan ng photo yun. Pero yung pag sinabi kasi, kunyari, na-promote ka sa trabaho, ay, hindi, pwedeng hindi ko yan i-picturean. Kasi memories yan. Paano kung matanda na ako? Paano kung sabing, ay, hindi ko, na-promote ba ako? Parang hindi. Paano kung matandaan na na-promote ako? Wala man Yan. akong pruweba. Yun. So, ikaw, Toshi, paano mo vila-validate yung sarili mo ngayon? Binabalidate ko yung sarili ko through yung nararamdaman ko talaga, tapos nakikita ko sa sarili kong changes or pagbabago na yung improvement kumbaga sa mga ginagawa ko. Ngayon pa lang sa pag-exercise, sa pag-gym, bayin natin. Di ko naman Uy! di ko naman talaga necessary na na kailangan mag-post or ng likes ng ibang tao para doon pa lang sa nakita kong nagkalaman ako dahil sa pag-exercise, doon pa lang okay na ako. Yep. Ngayon pala, may share na ako. Yung achievement na walang post. So, ngayon i-share ko na eh. Ano na to eh. Hindi na, alam nyo na, sinabi ko na eh. Hindi na Parang- hidden ba? Oo. Hindi, ngayon, di ba bumalik na ako ulit, sa weight loss journey ko. Oh, Oo. yun. Binalik ko na hindi ko sinasabi. Wala akong sinasabihan. Parang ganun. Ang ginagawa ko lang is, wala. Nag-exercise lang ako dito sa kwarto. Wala akong pinopost na kahit ano. Parang ganun. Parang gusto ko munang ipakita na di ko kailangan validation ng ibang tao. Tsaka in the first place, ginawa mo yun para sa sarili mo, di ba? Hindi naman para sa Yes. ibang tao. Yun nga, siguro magpo-post na lang ako ng result. If ever man. Yun. Yun yung sinasabing kailangan ko ng photo para sa achievement ko. Yun. Yun. Di ba? Ano sa tingin mo yung mo? Yung mga private wins mo? Private Wins. Yung mga, Private wins. Oh, yung mga hindi mo kailangang... Siyempre, share mo na ngayon eh. So, ano yung mga dating mga dating private wins mo na pwede mo nang i-share ngayon? Ang mga private wins ko para sa akin yung kapag lalo na nung ngayon, hanggang ngayon, di ba ako isa, alam mo naman na nagko-commission pa ako ng mga online na And very rarely na nangyayari sa akin yung unang artwork pa lang na ginawa ko sa kliyente na hindi sila humingi ng revision or nag-ask for revision. Yung unang bigay mo pa lang, unang ginawa mo is nagustuhan Okay na agad agad. ng kliyente is a good win na para sa akin na hindi ko kailangan okay. i-share. Kasi, syempre, ginawa ko yun. Para sa sarili ko yun eh. Mapaproud dapat. Ang dapat ma-proud dun, unang-una, is ako. Hindi naman Tama. kailangan na ma-proud sila para sa akin eh. Ako gumawa nun. Tama. Tama ka dun. Ako kasi, private wins. Hindi kasi ako private na tao eh. Public ako. Lahat i-post mo. Pinopost ko talaga pag may wins. Pag na-loss, syempre, wag ka mag-post. Nakahiya ba naman? Malus I'm not here to brag. I'm here to inspire. Wala talaga akong private wins. Ay, siguro yung dati. Nung pumasa ako sa ito na lang, yung sa US. Yun yung private wins. Wala akong di ba, pinost. wala. Wala akong pinost eh. Nalaman Ang na lang pinost, namin. yup. Sa inyo, siyempre, sinabi ko sa inyo. Pero hindi ako nag-post. Ganon. Parang ganon. Ang nakaalam, yung mga family. Oo. No, 'di ba? Pero yung hindi ko nag-post kasi ayokong ma-jinx na. Parang ganon. So, ganun talaga. Minsan talaga
may mga private wins ka na hindi mo kailangan ipaalam. Ganon. Kasi, baka maudlot pa. Yun. Kaya ganon. Audit So, kailan mo yung kailan mo na ano yung habit na, may time ka ba na nag-journal ka? Wala. Nag-journal lang ako pag required sa school. Nag, like, diary or something? Wala talaga. Wala. Na-try ko siya dati nung nandito na ako first time ko sa US. As in, nag-journal ako. Sinulat ko. Every night, sinusulat ko yung experience. Sinusulat ko yung nararamdaman ko sa araw na yun. Hanggang sa, hindi ko na nagustuhan yung sulat ko. Itinigil na lang eh. Ang pangit na ng Itinigil, sulat. itinigil ko na dahil ang pangit pala ng sulat ko. hindi yung content yung pangit yung sulat. Kaya itinigil ko na. Sabi ko, babae lang talaga ang pwede dito kasi ang mga babae talaga ay laging Tama. yeah. Ay, meron bang share yung yung practical habits mo na saying okay lang kahit walang palakpak. Okay lang kahit walang palakpak. Or yung parang yan, okay lang kahit walang praise or something. Yung bilang estudyante, yung makataas ka ng ng grades mo through sarili mong efforts Mhm. is such a big deal na hindi mo naman kailangan talaga ng palakpak kasi syempre, ginawa mo yun para sa sarili mo. Tama. Tama. Ako kasi ngayon kasi hindi ko na kailangan yung palakpak. Pero kung siguro, Toshi, nung nasa edad mo ko, I need that shit. Kasi, yun yung nagpapaano sa akin eh. Parang gasolina na rin yun. I need that validation. Na ibang-iba, gaginatics, hindi ko na, yun na nga eh. Dahil nga wala na akong story, paano ko na mababakapan yung istorya ko? Parang ganon. Oo. So, yun nga, dati talaga, hindi, nung nasa Pinas talaga, mas maraming, feel ko mas maraming achievements akong nagawa nung nasa Pinas ako kaysa ngayon. Parang ganon. Which is, ngayon nga, ang kagandahan na naging habit ko ngayon is, I don't care kung may palakpak man yan o wala. As long as I'm doing my job, or I'm doing what I love, ganon na lang. Or, ayan, kung saan ako masaya, parang ganun. Basta, kung saan ako masaya, wala akong inaapakan na tao, okay lang. Hindi ko kailangan yung mga palakpak na yan. Diba? Ayan. So, this one, we're here to, meron tayong rapid fire, online versus self. So, ano ba? Medyo na to. Ano bang mas masarap? 1K likes o tahimik na peace of mind? Tahimik na peace of mind. Ako, 1K likes. Sayang yung monetary. Sayang kailangan ko kasi po Yung kailangan revenue. kong yan. Kailangan ko po mag-monetize. Kaya kailangan ko yung likes. Pero, kidding aside, syempre, peace of mind. Oo. Tangina, pag tahimik ang wala lahat. tatalo sa peace of mind. Ang tatalo dyan. Kasi, walang stress. Ginagawa mo ang gusto mo. Parang ganon. Walang nakikialam sa'yo. Diba? So, eto pa. Story na madaming views o araw na kontento ka? Araw na kontento ako.
yun ang maganda doon. Pero doon ako sa story na madaming views kasi doon ko mababalidate yung sarili ko. Wait. Siyempre, nagbe-versus tayo dito. Hindi tayo dapat magkaparehas ng sagot. Pero doon tayo sa araw na kontento ka. Kontento ka na wow. So, sasahod na naman. Parang gano'n, di ba? Wow. Ganda nung namin ngayon na hindi busy pero maganda yung flow ng namin, shift namin, di ba? Parang gano'n. 'Di ba? Kontento ka na sa araw na 'yon, parang ganun. Uy, wow. Niyakap ako ni crush. Ganun. Wow. Uy, wow. Uy, wow. Humingi sa akin ng papel yung crush ko kasi ibibigay niya sa boyfriend niya. Aray ko. 'Di ba? At yung mga araw dapat na kontento ka. 'Yun. Ito papuri ng stranger or sarili mong tiwala? Sariling tiwala. Huwag tayo magpili dito, Toshi. Ang gawin natin, yung mga, may time ba na may stranger na pumuri sa'yo? Stranger, Meron. Ano yun? Anong klase yun? Yung time na wala. Siguro na din to nung time na nagtuturo na din ako nung sa test naman, di ba? Mhm. Wala lang, nagbabantay lang ako sa mga estudyante ko tapos while gumagawa sila nung activity Mhm. na ako alam mo naman ba, di ba tayo mahilig tayong maglibang na yung kumakanta-kanta. Mhm. Tapos biglang may isang student ako or hindi naman isa lang pero nagsabi na nagagandahan daw sila sa boses. Yun. Yun yung maganda doon. Ako naman, may time na may time din na gano'n, ikumpara ko lang sa'yo, parang same kwento. May time na na sa work, kasi pag pagod na ako, kasi up and down, kami, isipin mo to, 60 steps down, Oo. 60 step up. So, 120 steps ang pag nasa work ako nun. Hindi isang beses lang yun sa isang shift maraming beses kasi dalawa kasi yung namin yung may second floor ay may main kami tas may basement na na pinagsaserban ng pagkain. So minsan pag nakakapagod, napapakanta-kanta na lang ako. Tapos yung may makarinig ba ng boses mo tapos sasabihan ka na, uy, ang ganda ng boses mo. Para kang si... Kinumpara sa singer. Di ba? Parang ganun. May ako. Nakakatuwa na pag sa daan na habang kumakanta ka na May sa sarili mo. nakaka-appreciate sa May nagaganon talaga na meron din ito ang ko kasi yun nga mga gaganatics long hair na ako. Ayun nga. So ang nangyayari din, yun may nagpuri ng stranger sa akin, "Oh, ang ganda naman ng buhok mo." In English mga gaganatics kasi nandito ko. Nagtagalog bigla. Ay, ang ganda naman ng boses mo. Hindi ang lagi kong sagot diyan ay ko ang lagi kong sinasagot ay hindi, ayoko na nga ng buhok ko. Pero thank you. Ganon. Hindi pwedeng hindi ka naman pwede laging sasabihin mo na hindi naman maganda yung hair ko. Pinuri ka na nga. Anuhin mo pa. Kontrahin mo pa. Tanggapin mo na lang baga. Tapos magpasalamat ka na lang. 'Di ba? So, yun nga na kaya okay lang din yun. Tanggapin nyo na pag pinuri kayo, wag na kayo magsabing, hindi naman, slight lang. Pa-humble sobra Siguro pag stranger, wag kang gaganon, di ba? Hindi mo na makakilala Magpasalamat ka na lang, di ba? Pero kung friend mo, nagbigay sa'yo ng compliment,
Doon ka, pwede ka magpatawa, Oo. pwede kang ano, kasi friend mo Pag naman eh. stranger, doon talaga makakita mo kasi hindi ka naman kakilala nun eh. Pwede ka pa nga sa trash Yan. talkin nun eh. Pero the mere fact na pinuri ka. Mhm. At yung mga gaginatics nga, since tumatagal na tayo, Mm. Toshi, ano yung take away mo? Well, Ito. ganito. Ang takeaway ko sa episode na to is wag mong i-base sa ibang tao yung mga wins or success mo sa buhay or yung mga ginagawa mo sa buhay. Do things for yourself. Do things that make you feel good. Do the things that are good for you. Na Yun. hindi ka syempre din hindi ka nakakaapak ng ibang tao. Tama, Pero tama. yung pinaka point kasi doon is gagawa ka ng ng mga bagay na para sa Mhm. na hindi mo kailangan ng papuri or opinion ng ibang tao. Mhm. Yun. Tama ka dyan. Ako naman, hindi masama na ma-validate online. Mm. Pero, delikado kapag doon na umikot ang worth mo. Diba? Yan. Kasi ang hirap talaga niyan. Tapos hindi lahat ng hindi na post hindi mahalaga. Kailangan may mga din tayo, may mga silent wins din tayo. Private wins nga, ika ba nga nila. Yan. Ang self-validation, yan, skill yan. Hindi bigla ang confidence yan. And then, minsan, ang tunay na growth talaga is tahimik. Tama. 'Di ba? Kasi ayaw mo ma-jinx eh. Kaya kailangan tahimik ka lang. Yun. Mm. Siyempre, tas, hindi lahat ng mahalaga may filter. Oo. At hindi lahat ng tunay may likes. Yan. Tama yun. We don't need that likes. Pero dito sa podcast na to, kailangan po Kailangan namin ang ng 5-star review nyo sa aming Spotify. Kung nagustuhan nyo po ang episode na to, please lagay nyo naman po 5-star yan. At syempre, follow nyo na rin Mag-subscribe kayo kami sa YouTube namin. Yan. Subscribe sa YouTube namin. Follow kami sa Spotify namin. At syempre, meron din po kaming page dito sa aming Facebook na Gagi Podcast with Linus. And syempre, meron din kaming TikTok na Yes. Gagi Podcast on Spotify. Yon. Follow nyo kami doon, ha? Mga Gagi Natics. Yan, May tama. ipopromote ka ba, Toshi? Ipapromote ko lang yung Facebook page ko, Toshi Art, no? Hopefully, na pag hindi na tayo busy, makapag-post ulit ako ng mga art-related contents and promote ko din yung TikTok ko. Toshi Art din yung pangalan and hopefully din, pag hindi na tayo busy, no? Mabalik tayo ng live streaming ulit. Yun. And promote ko rin yung Comedy Oragon saka Comedy Albay. Sa mga Bicolano dyan, check nyo yung page nila kung kailan yung mga shows nila. Yun. Check nyo lang. Yun lang. And, sige. Hanggang dito na lang. Tama na yung shout out. Next week naman. Biglang kinontra, wag na mag-shoutout. Tama na, mahaba Tama na. Poki ng ina. 1 hour na kasi edit ko pa to eh. Hanggang dito na lang. At isang tawanan at kulitan na naman ang dumaan. Hanggang sa muli, stay safe and chill lang. This is Linus. And this is Toshi saying, Pag bisakit ka, pisti ka. Bye-bye! bye-bye. Gago pa ako. Malamang.